Hello po! Samahan nyo nga po pala akong magluto ng sinigang. Pero si Ate Steph po talaga ang nagluto ngayon. Ipapakita niya sa inyo ang kanyang mga recipe kung paano niya lutuin ang kanyang sinigang na napakasarap talaga naman. At naubos din namin agad. Kinabukasan pa nga lang. Makikita nyo nga rin po na sobrang daming laman talaga ng ref nila tita kaya uubusin natin siya ngayong araw. Pero wag po kayong mag-alala dahil iyon din naman po ang binili niya sa amin. Ubusin yung grocery niya bago siya makabalik. Naghiwa na nga po siya ng sibuyas at sumunod naman ang kamatis. Malalaki po talaga ang kamatis dito sa Canada. Siguro depende sa kung anong klaseng kamatis yung tinanim. Pangalawa naman yung talong. Mahaba rin po yung talong kaya masarap. Sunod naman ay yung sitaw. Mabilis pong maghiwa yung ate ko, hindi nyo lang namamalayan. Masarap din ang gulay kapag nag-uulam ka kasi masustansya. Sumunod naman ay yung mga okra. Gustong gusto ko to kapag sinasawsaw sa bagoong. Ganyan niya po siya hiwain. Pagkatapos naman ng talong is bok choy. Ang tawag po namin dito sa pechay ay bok choy. Hindi ko po alam kung bakit. Sumunod naman po ay ribs. Tutupi-tupi niya po ito para malaman kung malambot na talaga at sinimulan niya na itong hiwain ng maliliit. Pagkatapos po ay nilinisan niya ng maigi ang baboy at sinunod niya rin po yung mga gulay. Init na rin po pala siya ng kaserola at inilagay niya na yung mantika ng mainit na. Pagkatapos naman po ay sinunod niya na ang sibuyas. Sinalo niya ito ng maigi at nung maluto na ng kaunti ay sinunod niya na rin yung kamatis. Sorry lang talaga ka sa R. Hinalo-halo niya na yon pero bakit kailangan ko pa ba itong i-describe nakikita nyo rin naman. Biro lang, pagkatapos noon ay inilagay niya na rin ng baboy at tinalo niya ng maigi. Tinakpan niya ito tapos na-board siya, binuksan niya ulit. Kung kumatas na yung mga unang sangkap doon sa baboy ay nilagyan niya na ito ng patis at hinalo-halo niya ulit. Hinalo-halo niya pa ulit. Hinalo niya pa ulit. Ganyan po talaga yung ate ko. Magaling kasi siyang magpaikot. Noong kumakatas na po yung karne ay nilagyan niya na ito ng tubig upang masabi na talaga na sinigang yung niluluto niya. Sumunod naman po ay nilagyan na ito ng asin para magkalasa. Ganon din ang paminta para mawala yung lansa. Pagkatapos nun ay binuksan niya na ito ng kumukulo. Nanggal niya yung mga taba na lumulutang. Ganon talaga, buti pa yung taba dito lumulutang. Pagkatapos po nun ay nilagyan niya na ito ng sinigang mix para maging maasim na talaga ng tuluyan ng ating sinigang. Masarap po talaga magluto yung ate ko. Sabi ko nga pwede na siyang mag-asawa pero sabi niya wag na uy. Siguro gusto talaga ng ate kong i-enjoy yung single life niya pero hindi naman yung buhay niya yung pinag-uusapan natin kundi yung sinigang. Ngayon, nilagyan niya naman ito ng sili para umanghang. Tapos, nilagyan niya na yung pechay. Tapos, binaon-baon niya yun sa tubig. And after nun, luto na! Ito na pala yung sinigang ni Ate Steph. Tara, kain tayo!